magandang gabi po. Ito po uli si Gerard. Ako po ay magbablog tungkol sa extension cord na pinadala din sa akin ng panganay kong kapatid kasi hindi daw gumagana. Ate na lang, ate. O yung ate ko po. Yan. Actually, nung dinala ito dito, ang nakita kong problema, ito. Pero mas maganda na matesting muna at kung check natin yung mga voltahe nito bawat isa kung gumagana. Meron kasi siyang switch sabi ng ate ko hindi daw gumagana, so subukan natin. Gamit tayo ng digital multimeter. Testingin muna natin yung continuity ng wire kung gumagana siya. Yan. So nakaset siya sa 200 ohms. Yan. So dapat pag pinadikit ko tong wire, may reading siya. Yan. So may reading. Yan. So, yan, may reading siya. So, Ayan, lalaki yan. So, nakikita. tingnan natin. Testin natin tong isang linya. Yan. So, wala. So, dahil naka-off yung switch, i-on natin yung switch. Yan. Yun, may reading. So, dapat doon sa kabila, wala. So, good yan. Ito kasing isa, ay optional lang ito, yung tungkol sa ground. Wala naman itong connection Unless, kung lalagyan mo siya ng connection, papunta sa lupa. Pwede yon. Tapos, testing natin yung iba. Okay. Pero dapat sa kabila, wala. Good din to. Tingnan natin tong isa. Okay din. May reading din. So, dapat ito sa kabila. Wala. Okay. So, good din to. Itong isa naman, okay siya, may reading. So, dapat sa kabila, wala. Okay naman. Good din ito. Tapos dito sa kabila, yan, may reading. So, dapat dito sa kabila, wala. Saka dito sa ground, wala. So, good din to. So, pag binaligtad ko ito, yung opposite naman niya, na kabila, yun dapat ang may reading. Yung kabila naman, wala. O, tulad nito, may reading. Yan, may reading siya. Wala yung kabila. Itong isa, ganun din. May reading, pero wala yung kabila. Yung isa, may reading, pero wala yung kabila. So, yung isa, may reading din, pero wala yung kabila. Yung isa, dapat may reading din, pero wala yung kabila. Pati yung ground, wala. So, naka-on yung switch niyan. So, big sabihin, good yung connection ng wiring papunta dito sa mga saksakan na to. Good yan. Ngayon, sasaksak natin kung may kuryenteng papasok.
So, ayan. Nakita niyo naman na naka-on na. May ilaw. Naka-switch siya. So, pag pinatay mo, mag-o-off yan. Pag in-on mo, yan, meron ng kuryente yan. So, paano natin malalaman kung may kuryente? So, mag-set tayo sa digital multimeter sa 750 volts alternating current. Hindi kasi pwede siya sa 200 kasi masusunog yung tester. So, dapat dito tayo sa 750. Kasi ang kuryente natin lampas sa 220. Walang pa sa 200. Yan. So, testingin natin. So, dapat may reading yan. Yan. Ayan. 238, 237 volts. Sa kabila, dapat ganun din. Medyo ingat sa pag-testing. Baka makuryente eh. So, may mga kuryente, mga saksakan na tinitest ko. Dito. Meron. Pag dito sa ground, wala. Wala kasi siyang connection eh. Unless nakakonect itong dalawang ground na to sa lupa, magkakaroon ng reading niya, magiging 110 yan. So, galaw-galawin natin tong wire kung maglulose siya. So, hindi naman. Itong kabila, wala naman. So, naka-on siya. So, hindi ko alam kung anong sinasabi ng ate ko na sira dito. Pero, bubuksan natin yung loob para ma-check din natin kung meron ba naglulo sa loob. Okay. Patayin muna natin yung switch. Butin muna natin. Bubuksan natin to. So, meron siyang 6 na tornilyo. So, tatanggalin natin lahat to. So, ito, nabuksan ko na po. Buksan muna natin yung electric pan. Medyo mainit. So, ito. Itong connection na to, naka-connect siya in series. Yan, series siya. Yan. Tapos, punta dito. Dito. Yan. Yan yung palagay natin ng line 1. Yan. So, sa line 1 na ito yung switch. Nasa ibabaw, switch.
At at the same time, meron din siyang ilaw rito na naka-resistor. Yan. Tapos, ito yung line 1. Yan. Dumaan siya sa switch. Tapos, ito yung connection niya. Punta dito. Yan. Tapos, itong isa, series din. Papunta naman dito. Ito na yung line 2 niya. Tapos, ito yung connection nung resistor saka nung isa para umilaw yung LED niya pag naka-on yung switch, yung kulay-pula. So dahil tinest naman yung continuity nito nung wire, okay naman siya, gumagana naman. Siguro baka kasi dito maluwag siya. Kailangan lang siguro ipitin ng konti. Kasi ang design nito kasi may pabilog, mayroong flat. Ayan o, ito yung pabilog, ito yung flat. Yan, pabilog ito yung flat. Kaya ganito yung kalaki yung buka nung wire. Kung may maluwag dito, babaluktutin lang natin ng konti ito. Konting-konti lang para kumagat dun sa saksakan niya. Dun sa saksakan na isasaksak natin dito para kumagat dun. Yan. So, wala naman ang nakikita problema dito. So, good ito. Baka dito lang siguro siya. Kung maluwag to, babaluktutin ng konti para kumagat doon sa saksakan. Parang katulad nito. Ayan, medyo maluwag siya. Baka dahil doon kaya hindi siya umaandar. Maluwag talaga eh. Ito masikip-sikip pa. Ito maluwag eh. Pero kung maluwag pa rin siya, ginawa na ng remedyo, maganda na palitan na lang ng bagong genuine na saksakan na pang extension cord. Yung wire, magagamit pa yung wire kasi okay naman yung wire niya eh. Okay pa. O kaya, babaluktukin ito ng konti. Konti lang. Yun, medyo kumakagat na siya. Kasi, maluwag eh. Tikin ng konti. Yun, konti lang. Ito, babaluktot nyo to, may babaluktot nyo siya ng konti, konting-konti lang. Pagka sinaksak nyo, naramdaman nyo parang kumagat siya na medyo masikip siya, okay na yun. Yan, kumakagat na siya eh. Hindi siya nalalaglag. Dito, medyo lumuwag siya. Yan. Okay na siya. Konting-konting baluktot lang dito para kumagat siya doon. O dito nyo baluktutin. Pwede naman. Konting-konti lang din. So, wala naman akong nakikita problema dito. Maliban lang yung pagkaluwag ng mga saksakan. Ang remedyo na lang, ibaluktot to ng konti. Then, pag try yung isaksak, pag kumagat, na siya.
babalik ko na ito sa dati. Yan. So, itutunin na uli natin. Gamit ko ay Phillips screw, yung precision. Dapat pag bibili din kayo ng mga gamit na ganitong pambukas, yung tiyakin nyo yung tibay ng bakal niya, yung chrome vanadium, para matigas yung tools nyo, yung hindi siya napipingot. Napaka-importanting meron kang matibay na tools eh. Hindi na baling mahal, basta maganda yung quality ng tools. So, saksak ulit natin. So, sasaksak ko tong soldering iron. Tingnan natin kung mag-iinit siya. Yan. Umiinit na siya. So, ibig sabihin, working yung saksakan. Yan, medyo kumukulo yung soldering piece eh. Ibig sabihin, umiinit siya. So, okay naman yung mga saksakan. So, okay na po itong extension cord. Kailangan lang ng mga konting technique para magamit ng maayos to. Please share and subscribe po. Maraming salamat po. Papatay na.